Isang mapagpala at magandang gabi po sa inyong lahat. God is good and all the time. Ito po, sabi nga po kanina, itong ating mga bago, kayo po, welcome na welcome po kayo, ang inyo pong pamilya, at ganun din po sa ating mga kasama. Kasama po natin sa PREX, hindi po ba? Nakakasama po sa PREX, salamat. At nakaka-attend po kayo dito. At sa pagkakataon pong ito po yung plano ng Diyos. Sabi ko nga po, hindi ako sana ang nakatayo dito. Ang ating nanay ang dapat na nakatayo dito. Pero sa huling sandali, kanginang hapon po, tumawag po sa akin na ikaw na anak ang tumayo at magpahayag ng mga salita ng Diyos dahil bawal po sa Kanya yung maulanan, mahamugan. At sabi ko nga po, ito yung plano ng Diyos. Ano po? Na muli makasama kayo dito sa ating tahanang ito. Dahil palagi po kasi palagi kaming nasa labas. Kami po yung mga babaeng panggabi na nasa labas. Nagpi-prayer meeting po kami sa ibang mga lugar. At sa ating pong binasang ebanghelyo, ano po ba ang pinakamahalagang utos ng batas o ng Diyos? Ito po yung una at pinakamahalaga. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, lakas, pag-iisip, at kaluluwa. Kung atin pong titingnan at iisipin, buong puso, pagka inibig natin ng Diyos, buong puso, alam natin na ang puso, ito ay puso ng pag-ibig, pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ng buong lakas, hindi po ba? Ang Panginoon, palagi niyang ibinabahagi, palagi niyang ibinibigay ang kalakasan ng bawat isa sa atin. Sabi nga po, ang Diyos ang kalakasan, kaya patuloy niya. Kaya nga po naririto tayo kung gaano yung ating lakas na ibinibigay ng ating Panginoon. Pag-iisip, ayan po, hindi po ba bago tayo makagawa ng isang bagay o anumang bagay, ito ay ating iniisip. Kaya yun yung ibinahagi ng ating Panginoon sa bawat isa at ang kaluluwa. Kapag ka po ito ay naisagawa natin, yung unang utos na ito po yung mahalagang utos. Ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa tulad o gaya ng iyong sarili. Kasinungalingan po na sabihin nating iniibig natin ang ating kapwa o iniibig natin ang ating Diyos na hindi natin mahal o iniibig ang ating kapwa. Ito po yung ikalawang utos, ibig sabihin pinakamahalagang utos, yung una, ikalawa. At sa katanungan, isa po sa masasabing mahalagang utos, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Bakit po? Kailangan mahalin natin ang ating sarili, ang ating katawan, ang ating pag-iisip, ang ating lakas, ang ating kaluluwa. Sapagkat ito ay handog sa atin ng Diyos na dapat nating tanggapin at pahalagahan. Kaya nga nakakalungkot pong isipin, sa panahon ngayon, marami tayong napapanood, napapakinggan, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Hindi po ba? Bakit kaya sila nakagagawa ng mga bagay na sila ay mag-suicide? Dahil sabi nga natin, kapag tayo nakakaisip ng ganoong bagay, mahal po ba natin ang ating sarili? Mahal po ba natin
Katulad ng mga nakikita natin na mga news na napapakinggan natin, hindi po ba nakakalungkot? Dahil sabi nga, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay, dapat hindi tayo ang kumitil ng buhay. Dahil meron tayong takdang panahon kung kailan tayo kukunin ng ating Panginoon. Sa pagmamahal natin sa ating sarili, tinatanggap natin ang plano at kalooban ng Diyos na dapat nating pagyamanin at alagaan ang ipinagkatiwala sa atin. Alam niyo po, ang Panginoon, napakaraming ipinagkakatiwala sa bawat isa sa atin. Una na nga po, ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ang ating buhay. Dapat sana pagyamanin natin ang ating buhay. Katulad nung naririnig natin sa iba, palagi ekang mahirap ang buhay. Hindi po. Masaya ang buhay. At sa ating pong pag-abuso sa katawan at rejection ng ating sarili, sana mahalin natin kung ano ang ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat itong buhay na ito yung buhay na ibinigay sa bawat isa sa atin. Sa ating pagmamalasakit sa ating sarili, ang magiging pamantayan ng pagmamahal natin sa iba. Kaya nga po, kung inaalagaan natin ang ating kalusugan, may obligasyon po tayong alagaan ang kalusugan ng ating kapwa. Huwag po nating isipin na kapag okay na tayo, wala na tayong pakialam sa iba. Mayroon po. Sabi nga po, kapwa ko, pananagutan ko. Kung pinahahalagahan natin ang ating patuloy na pag-aaral at edukasyon para sa ating mga estudyante, mga kabataan, gayon din natin pahalagahan ang edukasyon ng iba. Kung pinuprotektahan natin ang sariling buhay, dapat din protektahan ang buhay ng ating kapwa. Subalit yung sinasabi nating ang pag-ibig sa sarili at pag-ibig sa kapwa ay dapat pangalawa lamang sa pag-ibig sa Diyos. Palagi po nating isipin ang Diyos ang number 1 sa ating buhay. Siya ang maging sentro ng ating pamilya, maging sentro ng ating pananampalataya. At sinasabi nga po natin, subalit ang pag-ibig sa sarili at pag-ibig sa kapwa, yun nga po yung dapat pangalawa lamang. Hindi yung yun ang maging una. Siya ang una nating mamahalin at paglilingkuran. Ito rin po yung hamon ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi karapat-dapat sa akin ang nagmahal ng kanyang magulang o anak ng higit sa akin. Ano po ibig sabihin nun? Kung mamahalin natin ang ating mga magulang o ating mga anak, unahin po natin ang ating Panginoon. Palaging ang Diyos ang number 1 sa atin. Hindi karapat-dapat sa akin ang nagmamahal ng kanyang buhay ng higit sa akin. Yun po yung tatlong pagmamahal na may kaugnayan sa isa't isa at hindi maaring paghiwalayin. Kaya nga po, kapag yung ating mga mahalagang utos na yon ay naisagawa natin, alam po natin, lugod na lugod sa atin ang ating Panginoon. At katulad nga po sa mga sharing na narinig ko kanina, sabi nga po, ang paglilingkod ay masasabi po natin na oo,
napapagod ang iyong katawan. Totoo po yun. Nakakaramdam po tayo sa pagtatrabaho, sa maghapon na pagtatrabaho. Pagod na po ang ating katawan. Alam niyo po, dahil kahapon, nag-pilgrimage po kami sa Santo Niño, Paris. Sabi ko kay nanay, Nay, alam niyo po, dahil gumising po kami ng 2 a.m. at talaga pong yung maghapon na yun, kahit po nakasakay ka sa sasakyan, yung pagbaba at pagsakay, talaga pong nakakapagod. At marami po kaming mga simbahan na napuntahan sa Bataan. Ito nga po yung kanina nais ko sanang magpasalamat, pero sabi ko mamaya tatayo ako rito, kayo na muna po na naririto na nagbahagi din ng inyong mga pasasalamat. Sabi ko, lubos na lubos po ang pasasalamat dahil bukod doon sa magkakasama kayo na sa parokya, na sama-samang nagdarasal, at sama-samang nakikipag-ugnayan sa bawat isa. Ito po yung experience na talagang masaya, oo, nakakapagod. Sabi nga po, pero itulog mo lang, marirecharge ka na naman. Para lang po yan doon sa biyaya ng paglilingkod. Sabi nga po, hindi naman ay lahat ay binibiyayaan ng paglilingkod. Lahat tinatawagan ng ating Panginoon, pero kapag ka nag-yes ka, alam niyo po, tuli-tuli po yan. At sabi nila sa parokya, sabi sa akin, Sister Emmy, di ka ba napapagod? Napapagod rin ako, sabi kong ganon. Lalo na po pagka mayroong PREX, Paris Renewal Experience sa Santo Niño. Para po akong sinanay, yung ating presiding elder, iniintindi mo lahat yung mga, lalo na lahat ng mga committee na ipinadadaloy mo, lahat po yun, iniintindi namin ni Brother Nonoy. Sabi ko nga, sabi nila, hindi ka ba napapagod kayo ni Brother? Napapagod din po. Pero kapag ka po yung paglilingkod ay taos sa puso mo, hindi po pagod, kaligayahan ang nadarama namin. Dahil, alam po ba ninyo, merong mga ilan o marami din po sa edad nila na may 60, 50 plus, at doon po sa biyaya ng sinasabi natin, pangungumpisal. Kapag ka itinanong po kung ilan ang hindi pa nakakapangumpisal, alam niyo po, mga magsisipagtaas ng kamay, kung mga 6-7, first time po nilang mangumpisal. Hindi po ba napakasaya na yung kapatid natin na hindi nakakapagbalik loob sa ating Panginoon ay maisama mo? Ibig sabihin, ito po yung simula kung paano sila mabuksan, lalong-lalo na yung pong nanlalamig sa pananampalataya. Kaya yung ating mga bago na narito ngayon, sabi nga po namin, welcome na welcome po kayo rito at maranasan po ninyo ang biyaya ng ating Panginoon, biyaya na makasama sa ganitong mga pagtitipon. Kaya nakakatuwa po. Kaya hindi ko po kasama si Brother Nonoy. Alam niyo po ba kahapon, nadapa po siya habang naglalakad. Nandun po kami sa Bataan. And ang ipinagpapasalamat ko po sa ating Panginoon, nadapa siya, pero sabi nga, hindi naman na sugatan ang mukha niya o kaya yung mga kamay niya. Alam niyo po, yung paa niya, natisod po siya. Kaya ang biro ko po sa kanya kahapon, kasi humihiwalay ka sa akin. Sabi ko po, kasi po, magkaiba po kami ng sasakyan. Nasa coaster po ako, nasa van siya. Kasi ang kasama po niya, puro mga lay minister. Ako naman po, ang kasama ko, yung mga kasama namin sa DMI.
Kaya ang sabi ko po sa kanya, kasi humihiwalay ka sa akin. Ganun lang po. At medyo po may yung paa niya, hindi siya pwedeng magsapatos o hindi siya pwedeng magchinelas ng clothes. Sabi niya sa akin, hindi na lang muna ako attend ngayon. Sige ka ako, mamahinga ka muna dahil medyo po yung paa niya na yung hinlalaki niya dahil yung po yung kumbaga natama po dun sa kinatisuran niya. Ito po yung ipinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil hindi ko rin po nalaman yun. Nung malaman ko po yun, nung magla-lunch na kami, sabing gano'n ng aking mga sister, ay Sister Emmy, si Brother Nonoy nadapa. Ha? Nadapa ba? Sabi kong gano'n. Wala po akong kaalam-alam na siya pala ay nadapa kahapon. Kaya sabi ko, Lord, salamat dahil siguro ka ako. Kinausap ko si Brother Nonoy, ito siguro yung sign sa'yo. Kapag may tinitingnan ka, huminto ka muna. Hindi ka tuloy-tuloy. Kasi po yun, pag may tinitingnan, lumalakad. Hindi niya namalaya na meron pala siyang patitisuran. Kaya sabi ko, ingat na lang. At ito po yung talagang biyaya ng Panginoon sa bawat isa, lalong-lalo na doon sa mga nag-share po kanina. Yun po yung biyaya, nakikita po kasi doon yung biyaya ng kaligtasan, biyaya. At sabi ko nga po, nais ko rin po ipagpasalamat dahil nakarating kami doon sa lugar na yon at nakabalik po kami na ligtas. Kaya yung pong aming parish priest, tuwan-tuwa po siya dahil nakita niya kung gaano kasasaya yung mga lingkod simbahan at yung mga kasama po namin sa komunidad. At ngayon din po ay paggunita po natin sa pagkareyna ng mahal na Biring Maria. Tulad po ni Maria, naway matuklasan natin na ang ating buhay ay hindi lamang para sa sariling kapakanan. Hindi po ba ang ating ina, reyna ng ibig sabihin, ina nating lahat, yung ating Mama Maria. Ang buhay ay ibinigay sa atin bilang isang regalo para sa iba. Siya nga po ba? Regalo nga po ba ito para sa iba? Amen po, hindi po ba? Tayo, ang bawat isa po sa atin, regalo tayo para sa iba. Ibahagi natin ang biyaya ng ating buhay sa pamamagitan ng unang mahalagang hakbangin na ito, makinig sa Diyos. Kung paano po ba tayo, magiging regalo sa mundo, ang bawat isa sa atin. At nakakalungkot din po, yung aming talagang sumusuporta sa Santo Niño Faris, si Brother Totoy Chua, ay ibig sabihin, kinuha na siya ni Lord, pero alam niyo po kung gaano kabuti ang taong ito. Karami po niya talagang natulungan. Kaya hindi nga po malaman kung saan dadalhin pero nasa kripta po siya. Para malaki po yung kinahimlayan niya doon. At dahil nga po, may schedule pa ng pag-service sa kanya. At siya po yung tao na pagka nilapitan mo, walang hindi po sa kanya. Dahil sa tuwing magsisimba po yon, hindi po namin alam kung saan nanggagaling yung mga tao na yon. Nakalinya po yon. Kung ang bigay niya ay 200 sa isa, hanggang sa dulo po. Ganun po ang bigay niya. Kaya kapag ka po yung tao nag-iwan ng talagang makikita mo sa kanya yung pagiging matulungin. Kaya nakakalungkot man pong sipin, pero sabi nga po, ito yung hanggang doon na lang ang kanyang buhay. At ano po bang nais ninyong gawin? Ano po? Maiyalay dinawa natin ang ating buhay para makapagdala tayo
ng pagliligtas ng Diyos. At tingnan nga po natin yung mga biyaya at talento. Ang bawat isa po sa atin ay binigyan ng biyaya at talento. Ako po hangang-hanga dyan sa ating music ministry. Bakit po? Dahil kahit na sa misa, kahit na saan, meron tayong LSS, nandoon sila, talagang buhay na buhay po. Hindi po ba kahit dito sa ating prayer meeting? Yan po yung talento na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon. At sa ating mga naririto, alam ko naman po na mayroong biyaya ang ating Panginoon, iba't ibang talento nga lamang. Kaya kung paano po natin magagamit ang iyong mga biyaya at talento sa kabutihan at pagpapalaganap ng mabuting balita. Ito po yung hamon sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Kung papaano ang bawat isa ay makapaglingkod, makapagpalaganap ng mabuting balita. Alam niyo po kahit ano ang trabaho natin, makapagpapalaganap po tayo ng mabuting balita. Kahit na tayo'y mga estudyante, sa kapwa natin estudyante, kung tayo'y guro, sa kapwa natin guro at sa mga estudyante na natatanganan mo. Halimbawa naman, ikaw ay driver, maibabahagi po natin yung mabuting balita para sa ating kapwa. At ito nga po yung hamon sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito, sa gabing ito, sa ating ebanghelyo. Muli po, magandang gabi sa ating lahat.